ni Pastor Galo, pulong ni Pastor Galo, kundili, mao gani ang pulong sa Ginoo, mao ni kamatuoran. Mao ni mupikto nimo sa James chapter 2 verse 22 o 23. Mao nang hinungdan siya, but be ye doers of the word, and not hearer only, deceiving your own selves. Mao bitan na hinungdan, dili na ta maminaw, kundili magbuhat uta. Kanang maminaw lang, mo nang gingon, ilad lang nimo imong kagalingon. Sa Roma chapter 2, ano sa nga verse? For not the hearer of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Ang pamatarungon daw kuno sa Ginoo katong dili tigpaminaw, katong tigbuhat maminaw niya buhaton Dios. Di ba? Doon ako isulti sa inyo nga, abot, kung mutuo ba mo, na-convince na ba mo, ituo na ba bunga na, about ka ng prayer. Ituo ba mo about kanyang prayer nga akong gisulti ninyo, o kanyang prayer nga gingon sa Bible? Mobita ng ang mga tao ron, nagpakita sa pag-ampo na lang. Kamu siguro, magpakita mo ampo, no? Last na ko niingon ni sa inyo about prayer, basigwa pa mo na-convince. Nag-pray pa mo sa gawas. Mabitaw na kaning prayer o kaning gitawag o celebration. Mo ni ang abomination des tubangan sa Ginoo. Kinahanglan i-mix na to ang faith. Kabaw mo sa nang faith. Anang noun sa dictionary aron sabto na to niya. Ang faith is a noun. Noun is unsa man ang noun? A word used to name a person, a place or a things. Mo na noun, di ba? Naaman na sa inyo ako kaging English. Kay kung kuha na kayo ko sa subject sa akong English, kung di ko kadagpan nyo, awa yun, dugo kina kong ilong, manusbleed ko about in English. Pero diri sa dictionary ako naging gibasa, ingo pa niya, a word used to a name, a person, a place, or a things. So mo nang faith. Sa ato pa, name lang na, sa person lang na, nimo, or sa lugar lang na siguro, or sa things. Butang lang ng faith, the things of God. Mo na butang sa Ginoo ng faith. Wa na pulos ng faith kung butang lang na para sa imo ha. Pawita na nga ang verb na, sa may verb na. Ang verb daw kuno is any of a class of words expressing an action, perform, or state of suffer or experience by subjection. Kung ni subject ka sa gitawag og faith, mahimo ng believe. No, di ba? Ang verb na is believe. Mabita ng lahi man ang faith, lahi man ang believe. Gingon sa Bible, believe in God, believe also in me. Ingon pa ni Jesus Christ. Dili lang kay have faith in God. Kinahanglan na agyunay action, na ay experience suhon, na ay subjecton, kanang mo subject yung ka. If you have faith, dili na magpulos mong faith, kundi ka mo believe, kanang believe, that is action. Na kay gibuhat ba? Kung sa may mong buhaton, kanang gisubos sa Ginoo, o isang pulato ng prayer. Ipadayon na sa nato, kanang gitawag og, napay isa ka believe, na verb, is trust. Kanang niingon si Solomon sa Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord and lean not your own understanding. Diba? Kung saan man mo pag-trust. Kanang trust is a verb po na action ng yapo na. Matod pa, to have faith or trust. Ingon pa sa dictionary. Ang pagbato ni mo pagtuo, pagsalig, that is trust. Manang gingon sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord and with all thine heart and lean not your own understanding. Kay ngano man nagtrust man ka sa Ginoo, ayaw na pagbuot-buot na imong nahuna. Ang Ginoo na magbuot nimo, ang Ginoo na bahala, di ba? O bitaw nang the last prayer nga giingon ni Jesus Christ sa John 15:7 na tanawa, mangayo ka kung gusto ka tubagon sa Ginoo. Ang gingon sa Ginoo, tubagon ta ka sa tanan butang nimong pangayo, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what will, it
shall be done, bisag kung siyang pangayon, may tabo gyud na. Kung doon ay pulong, unya, wa may pulong, unsaon taman, bisa pagsigi kag ampo pangayo sa Ginoo, nya wa kay pulong. Mabitaw na is trust, confidence in a person or things because of the quality one perceive nga din ato ang gituan na salig yung ko ani nag-convert yun na perceive yun ko makabaw yun ko nga siya yun makahimo ining tanan mo na ang trust confidence na siya ngadto sa person og dito sa butang because of the quality kanang kakaya gyud siya di ba ang Ginoo kakaya sa tanang butang di ba ang Ginoo ra may naghimo sa tanan bisan kanimong nauna ang Ginoo ra kung ang imong nauna datan kituyo na sa Ginoo kay sige magkaguna-unag dawtan kunang itoplod ka ala sige kung gusto kag dawtan ang Ginoo mo na yang gingon so everwelan unya kung gusto ka mangalagad sa Ginoo mo na yang gingon o sige panaad aron ang covenant matuman sigig saad ang Ginoo sigig saad nya ikaw day nagapakyas kay wa po ka nanaad nya mingon ka nga ang Ginoo nagpakamatay tungod nimo yang Ginoo muluwas nimo pag-abot sa Ginoo dili kay wa man ka nanaad dili may ikaw luwas kadto ra man nanaad mo bitaw na si David kung imong basahon ingon pa sa Ginoo renew my deal unto you i-renew ni akong gidil sa imo ha ang deal niya deal with me with abundant kanang pakig sabot sa kuha nga kanang kuan jud Ginoo mo na nga si David way laing gitamod niya ang Ginoo gid kay wasi mahimo bisag tari siya mo na yang gingon dito nga din kanang musalig jud ka sa ka person mo na trust believe matod pa sa ikaduha ingon pa siya acceptance of something as true or reliable without being able to verify ayo na pag-verify kay ang Ginoo na imo pang i-verify kung nag-trust ka sa Ginoo linat your own understanding pasag din ang Ginoo na ayo na pag-verify kaya pa na mo Ginoo mahimo ba na sa Ginoo ni tanan butang nga yang gipanaa diri kaning adlaw niya mo ni yang gipanalanginan mingo kaya ka di mo ni Ginoo panalanginan kakawa kay mga tao nga moani dinhi rumamadlo nga mo o bitaw na akong prayer usay makayong kulod abi nimo katong pagkadungog nga ko nga tarong pizza 5 mag-usab na ko moto kung nihila ko sa Ginoo Lord ayo itugot gusto ba day ka ako nabasan di gusto ang Ginoo nga kita dili mo anhi diri kay iya guning gibuhat di ba samtang napay time mo na mangayo kita sa Ginoo mangayo kay wa tay mahimo kay gusto mo ta mo na mga iya sa Ginoo wala ay mga buhaton ang tanan gitudlo diri mo na mga iya sa Ginoo nga mubuhat mo bitaw ng tinunglo ng dili magpadayon nga di nga ruwa na buhaton ito siguro tama na ng pagsimba mo na ang faith ha hinanglan na og believe and trust kung mo trust ka ayaw na pagbutbuot yung kagalingon ang buot pasabot sa Ginoo nga din ang adlaw gihatag nato as a rest this is the day of the Lord unsa matong buhaton mag-rejoice ta karon kay iya man ta sa Ginoo di ba ato una di tayo sa Ginoo giluwas ta sa Ginoo mutuo ba ka nga giluwas ka sa Ginoo i-action na buhata, my word abide in you. Aron ang pangayo na to sa Ginoo yatag na niya. Mo ni usa ka butang nga din atong tuan kaning prayer ba. Ang prayer mo na very important diri sa Bible. Kanang prayer kining simbahan is the house of prayer. Kasabot ba mo nang the house of prayer? Pero nganong dili man ta pampuon diri, makaingo ko Lord, dili mo pampuon. Ginoo ra ba si Jesus Christ? Ang mga eskriba parasiyo, ang mga hypocrite nga naman nag-ampo sila sa sinagoga. Unsa man ang sinagoga? Simbahan. Mo bitaw nang diri-dili na ta mag-ampo. Unsa man tong buhaton diri? Magpasalamat sa Ginoo. Gate with thanksgiving. And court His praise. Naabay pasalamat dito, anabay prayer dito. Wala. Mo bitaw na ang prayer gitudlo niya into the closet room. Unya kumuani daw ka dinhi magdala ka og kanang gitawag gasa nya mahinumduman nimo nga naa kay di kaligot-gutan biyahe nimo gasa balik ka to ambot niya pasabot magampo ka mo bitaw na naingon ang prayer nagtudlo forgive us our sin as we forgive us their sin unya kung wa pa nimo sila napasaylo ayaw gani dinhi
Labaw pa kay wa ka nagampo, ayaw gani din hi. Nga ang gusto sa Ginoo, kumuha ni ka diri palaban nga din ikaw balaanon sa Ginoo diri. Ano pag-ampo Lord? Mo akong tatkos pasaylo ako. Una kong wadto sa imong balay. Kay nga naman, di gusto ang Ginoo nga muha ni ka dili balaan kay ang iyang sugo keep it holy. Mo na ka ng prayer, mo tuo ba mo ng prayer? Tulog ka klaseng prayer sa kalibutan nga gihimo. Nga mo na ako makita bisag wa nang alagad, bisang pagdilikod pag prayer ginabi niya pag tuo ka ng prayer is right diya sa Ginoo. Kabawa mo sa right prayer nga. Ang prayer maura na ang ato ang pakigistorya sa Ginoo. Wa matay lain. Speak in tongues. Ang dila nato nagsulti. Mo na naga-edify sa atong kaugalingon kanang musulti atong dila sa Ginoo lang. Kanang prophecy wali na. Edify the church nagpa-lig-una sa kasimbahanan mo nang wali prophesy. Pero kanang speak in tongues dili na mga speak in tongues kagitudlo tung una gani. Nahibaw ang ganin ako na ay membro nga din kusog kayo mo prophecy. Anong mo yun, yasiki ramay handar mo yan. Hindi pag-abot sa guwas, piting tabian kayo. Hinawayon, libakiro. Tabian pang number 1, why silingan. Munya, Kristuanon, mo itong giingon, sige simba mo niya, o siguro itong giingon na tukuhan. Mangaway di ay. Muna na ba mo? May padi mo mag-prophecy, di ba? Kaya nga naman, ang gingon ni Apostol Pablo, wag yun kasi kasabot kung sa prophecy. Tama man po ang pulong dili ni masabtan sa mga taong dili ihatag sa Ginoo nga pagpasabot. Una kanang speak in tongues is talking to God. Wala yang gingon dunay tulo ka klaseng prayer ha. Basig wa pa mo na convince ini. Idugang ko lang ni sa inyo ha. Aron makabot yun nato ng order. Kay dagang kay mga tao ron nag pray lang, pray. Kung saan na ilang gi-pray. Wa sila kabalo ining gisulat sa Bible. Dili pwede nga kaning naisulat sa Bible. Mawa ni mo tumana, unya mingon ka maluwas. Mo bitan na ningon siya ang Ginoo na blaspheme every day. Every day ha, na blaspheme sa mga Kristohano kay nganuan, pinaagi sa prayer. Kako, man ako nagtudlo ninyo about anang celebration sa inyong birthday. That is old man. Kanang nag-remember sa imo ang pagkatao, na tao na ka sa Ginoo, kana lang yapon unod ang imo. Patya na gani ng unod nun. Pabala na mo, basta ako nag-ingon na, kining prayer lang, amo ni gi pakita pagit sa Ginoo na ko gahapon. Na ipasulti gyud ni. Unang prayer of abomination. Kabaw mo sa nang gikaligut-gutan sa Ginoo nga pag-ampo, basig kamo. Pero dili mo ini, mao ako nagtuo ko kay ako mong gitudlo sa inyo ang right prayer. Kining first abomination prayer kaligut-gut. Ang Proverbs chapter 28 verse 9, iyang giingon, He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kanang iyang mga pagampo gikaligutan yun na sa Ginoo kay nganuman wala man naminaw sa balaod sa Ginoo. Mo bitaw nang when you pray, si Jesus Christ nagtudlo sa diya mag-ampo ha mo niya. O kung di ka maminaw, mo nang imong prayer is abomination. Mo ni pirmiro. Ikadua, hypocrite prayer. Kanang mga nag-ampo nga pangpahitaas lang ba, mapahitason. Bisag wa nagsimba, ampo lang gyapon sa Ginoo. Aron ingnon nga din iya sa Ginoo. Mo na bantayanan nato karon kita. Kinanglan may bawtas kamatuoran kung unsay tinuod prayer. Ang prayer is importante yun na, is talking to God na, ikaw ra, ang Ginoo, mo ay nakigistorya na, aron ang Ginoo, mo tubag nimo bisan asa ka, tubagon yung ka, basta right lang, basta di lang yung ka mubiya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya kung wakay pulong sa Ginoo, sige kagampo, mo nga nang gingon, ipya, abay di may magod, abay di, bisag unsa atong pangayon, ihatag yun na. Kaya naman kay pulong, unya kung wakay pulong, mo nang gingon niya, kanay mong prayer is abomination na. Ako nang gikaligutan, suko ang Ginoo na. Ang ikadua, kining hypocrite. Matthew chapter 6, verse 5. And when thou prayest, shall not be as thou hypocrite are. Sadya nga kamo magampo, ayaw mo pagpahitaas kuno. For they love to pray standing in the synagogue. Kaya nahigugma sila sa pag-ampo, nagtindog sila diya sa simbahan.
and in the corner of the street, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Dili daw ng hypocrite, sama sa mga parasig mga eskriba. Asa nag-ampo ang mga parasig mga eskriba sa sinaguga sa simbahan. Una usay maglaing ko anang matunguna pag di ko ganana ng prayer meeting sa simbahan. Saba kayo. Dati panahon nga din dito sa evangelical prayer meeting mo matuytudlo estudyante pa ko ato gibato bitaw mi. Kusgon pagigampo pag nakaingon ko sa naman ni Ginoo. Pero di na tinuod ba nga alingasan ko alingog ko pagkabasa na ko ini di man giday mao. Ang hypocrite ba mo rin nagkampo ba mo nang pagsugod sa evangelical for gospel. Daghay mga kaaway diha. Halos pa mga espiritu sa dautan kay naamay mga daghang tanong diyan ang suban din nato. Nanungtong daw diya kay mo manaygiyon sa Biblia pag once gani mohawa siya sa tao manungtong ra sa kahoy. Mo bitan ang mga kapre asa man din ang mga kapre. Sa mga white lady na na sa pulungan. Tanan. Tinuod man ang gingon sa Bible. Nga naman, nag-ampo hypocrite. Yung kamo karon. Siguro, amot, kung ituo ba mo, di magyud mo tuo siguro. Kaya ang inyo siguro pagtuo nga ang akong paulong, para kuha ni. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, nga siya, nag-ingon sa Thessalonians, inyong gidawat ang pulong sa Ginoo daw dili pulong sa tao kun dili pulong gyud sa Ginoo, di ba? Inyo baning dawaton ning pulong dili ako kun dili sa Ginoo ni. Mo ni yang gitudlo ayaw mo pag hypocrite. So therefore, unsa man ang mga hypocrite? Nga matod pa niya that they may be seen of men. Aron makita sila sa tao. Nag-ampo sila sa sinagoga, sa street, corner. Mo ni gitawag hypocrite prayer. Napakaroy, tanawa ron sa YouTube. Tanan mga tao dito, nakaingong ko. O naman yung ko ginatanaw diyan, nakaingong yung ko nga di. Mga tawanan ni, gather, mag-ampo. Bisa pa, pastor. Nato yung saya kung ginatanaw kanuna tanaw-tanaw raman ko, pero sa kasing-kasing, nag-need ko ba kung sa'y dagan sa panahon. Mo nang nasabtan akong pulong sa Ginoo. Doon na ito'y nakapalit ng auto. Atuon, bitaw niyang pastor. Kasi dili adlaw sa Ginoo. Paampo siya, blessing siya. Nga katong tawa na to. Kusog kayo itong mamalikas. Dautan ka nang. Ama na kayong di ko ba nga. Kung sa po ni pastora ni pray po siya dito sa tuto. Kaya nga naman, naghahatag mong kahit 100,000. Kung na yung gingon, ginahatag niya sa pastor niya. Nagpa-pray daw siya. Kaya matod pa niya nga, diin, gihatag na sa Ginoo. Ibalik niya po sa Ginoo. Ang ikapulong mo na yung gingon ba na kayong ko. Hypocrite niya, mag-ampo na sila, bisa kung silang buhaton, ampo lang, ampo, walay simba-simba. Walay paghalad, sao man na. Manang kitawag niya, hypocrite. Ikatulo, a miss or mistake prayer. Wa ba mo kay balo nga din, nagampo mo basig mali na, mistake na. Mali ba nga mga pag-ampo ba? Ang Santiago chapter 4 verse 2, ingon pa niya, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. So manay mga mali ninyo mga pagampo. Nangayo mo sa Ginoo para raman sa inyong kagalingon. Siguro mangayo mo gawto, aron makasimba mo diri. Kung tagaan mo gawto, sigurado ka nang para na sa Ginoo, mas daghan pangyayari sa kalibutan. Siguro gamito na ninyo pag-asa-asa mo dito. Gamito na yung suri-suri, ato dito, nabit sa service. Kaya kung pagabot na dito sa simbahan, mo nang mali, di ginatubagon sa Ginoo. Kanang prayer nga mangayo mo mga butang, nga wala, mo na yung mga mali para lang sa inyong kagalingon. Pero kung mangayo mo mga understanding, knowledge, wisdom, faith, righteousness, yata gina sa Ginoo. Kaya dili man na para sa imong kagalingon, para man na sa Ginoo, di ba? Aron makasabot ka sa pulong sa Ginoo, pangayo ang understanding. Mabita to si Solomon is kanang gitawag naa siya great wisdom. Siya ang pinaka-bright sa tanang tao kalibutan ingon pa sa Bible. Ay ang iyang wisdom unsa iyang gihimo, ang iyang gipangayo sa Ginoo dili money, dili life, dili things, kundi wisdom, knowledge and understanding. Ano man? Ningon si ang Ginoo kay dili man butang imong gipangayo og kinabuhi hatagan ko gihapon ikaw. Kay ang gipangayo manggod ni Solomon ingon pa niya
kung ako mahimong hari, sao na po ni pagdala Ginoo kung wa ko'y knowledge, wisdom, and understanding, pagdala sa ila, kay balo, kung saan pagdala kay bata, pagod to si Solomon nga, giina na siya nga ikaw mo'y sunod kang David. So, wa na siya laing yung mo kung saan pagdala. Manang gingon, ang problema lang kang iyahang wisdom and knowledge nawala lang because of lust. Diyos kalibutan, nakambyuan ba? Mo nang ningon siya, ayaw po padatuwa kay makalimot ko nimo. Ayaw po ko kapapobre, basi unyag, makasala ko. Mo na sa iyang pagkadato, nakalimot yun siya sa Ginoo. Mo na sa iyang napobre siya, mo nang nawala yun siya, nakasagi din siya. Kaya nga naman, nawala man siya pagkahari. Kaya nibalin man siya sa laing lugar, kaya uban man siya sa iyang asawa. Nadani man siya sa iyang asawa. Nga kato yung asawa, kaya di man taga, di man Hudiyo. O bita itong ang naibalaod nila nga din. Ang unag yung sala gyud sa mga Hudiyo is nagminyo sila tagagawas. Di unta pwede. Kita mga unbeliever o mga believer, di ta pwede magminyo og unbeliever. Yun sa unta man, mo nang niingon si Sulumo si Moses nga tungod sa inyo kagaya sa inyong kasing-kasing gitugot na lang. Pero dapat ang asawa magtuto, mo'y mudala sa bana. Ang bana nga magtuto, mo'y mudala sa asawa. Ang problema kung kadala. Mo na gingon na Apostol Pablo, wala nang siya nagbadlong ana. Mo na ang amis, ang ikatulo is amis or mistake. Ye ask and receive not because ye amiss. Ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Kung alang na nasa mong pagalingon, gusto nimo, mo nang adi ginayatag sa Ginoo. Ayaw bito kukusab another telephone, mo nang ako, Lord, sa man, ang last ba na ko ni? Kanang kaibok, dili, last na lang, Lord. Kanang pang last daw ba, kanang para matagbaw lang kung kaibok. No. Unang nga sa'yo, mag-pray ko sa Ginoo kay dili man po ko hingpit. Ako naningkamot man ko bilang mga ministro, mga pastor, di ba? Mas kuyaw ang musala, oy. Kung dagang membro, dagang kayo tulubagon sa Ginoo. May gani mo kay gamay ra mo, pero dili na ko paninglon sa Ginoo kay ngano man. Ako namang gisulti ninyo ni, di ba? Gusto ba mo nga ma-order mo? Diya sa tubangan sa Ginoo. Manang ningon siya sa Roma, for not the hearer of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Doers, yung sa pag-doers nimo sa law, sama ang pagbuhat nimo sa balaod be. Mo yung ka, mo na pastor kay nagbuhat lang ko sa balaod sa Ginoo, mabuhat ba din ninyo mo ng acceptable. Ang James chapter 2 verse 14. What doth it profit, my brethren, though we see he that faith and have not works, can faith save him? Mo bitaw na nga nagbuhat ka sa pulo sa Ginoo kay gituan nimo. Mo nang gingon nga kanang faith without work makaluwas ba din na nimo? Dili sa verse 17, even so faith, if it hath not worked, is dead, being alone. Manang gingon siya, kanang pagtuo nimo, kung wala buhat, mo bitaw nang dili ka ma-justify kung wala kay buhat sa law. Nya kung wala kay law, sa mo pagbuhat, mo na ang law buhato nimo by faith. Nya kanang faith without work is dead man na, being alone. Ngun sa James chapter 2 verse 17, sa verse 20, ingon pa niya, but will thou know, O vain man, apan ikaw, sayang nga tao, kawang nga tao, that faith without work is dead, nga ang pagtuo nga way binuhatan patay, lagi na, bito pag nagtuo ka sa Ginoo. Sa verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Muna giingon ni James chapter 2 verse 26. Kini atong mga pagtuo, dili nato ni halo ag buhat. Buhaton yun nato ba? Dumatong pagtuo. Usa ka butang ang pagtuo at atong tuwan ni anita dinhi kay dunay twinkling mo panay. Kung ani gyud mo di ayaw gyud mo absent. Maabot ang panahon twinkling mo panay ra ba na? Milliseconds lang na. Twinkling mo panay unya kung wa ka diri. Timing po gas sa panahon nga wa ka bao pag yun ang pagpanawa na. Pag twinkling of panay, kami, dili nami mahadlok. Kaya ano man, ang Ginoo naman.
Mo nang gingon ang Ginoo na imo kuan namo. So therefore dili na mi maminaw pulong sa Ginoo. So pamamong paminawon. Mo bitaw nang naminaw pata kay duna patay daghang buhaton ang andamon kay kanang twinkling mo pa na kanang rapture mo na to ang pangandaman. Una mo rapture, manganda mo sa tanga ma. Aron kanang rapture, matut up na ta. Nausab na atong lawas. Ang Roma, mo niya, gusto mo makabaton og faith. Mingon mo na amoy faith. Ingon pa niya diri ang faith sa Roma chapter 10, verse 13, sugot na sa 13. Hantod ta sa 17. For whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Muto ba mo na? Si kinsa katong tawag sa ngalan sa Ginoo mo to'y maluwas ha? Sa verse 14, how then shall they call on Him? Unsa man nimo patawag kaniya? In whom they have not believed. Kadiin wala man kani tuo niya. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Unsa man nimo pagtuo niya? Wa makakadungog kung kinsa na siya. Mura matuloy lang mong nadunggan siguro sa silingan nimo nga si Jesus Christ na. Ngunya, mutuo na ka. Mo nang gingon nga mutuo, dapat makadungog ka. And how shall they heard without preacher? Mo ginanagi preacher na. Kanay mo pagtuo, mo abot na. Mutawag ka sa Ginoo, di ka katawag kung dili ka kadungog. Nga di ka kadungog, di po ka katuo. So may mutuan nga wala man kabalo. Sa verse 15, and how shall they preach? Unsaon po niya pagwali? Except they be sent. Tanawa kini magwawali, mingon nag-abi kay grabit magwawali. Kung dili ka pinadala, di ka magwawali. Mabitaw nang mingon to sila ba nga? Pag dili na daw mawali, bisa pag dapat daw naaging mawali. Ingon ang Ginoo, na ako'y nabasahan dito, bisag di ka mawali, may bawaan jud na sa atong kalibutan ng Ginoo. Mubalik na. Tanawa ng mga walihi o. Ang mga artista karon, dagan na kayo artista ni duol sa Ginoo. Wa man na sila mawali ba? Nawalian na siya gamay, karon nanduol na sila sa Ginoo kay ngano man. Was gani may tabo na ganing sign sa pagbalik sa Ginoo. Wa na mawali na ng pulong sa Ginoo. Mo na ni last na ni mo na gining adlaw sa Ginoo. O bisa pag di ka mawali. Mana yang gingon? Except they be sent, as it is written, how beautiful are the faith of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Tanawa kining mga pulong kanang beautiful, kanang nag-preach sa gospel of peace. Kabaw pa mo sa ng gospel of peace. Sabi ni matunguna ang mga audio giingnan sila nga din. Ang mga tao daw giwalian lang nila og lightly. Anang gamay lang ba? Nga ang ilang giwali, peace and peace where there is no peace. Unay giingon ni Jeremiah, ni Ezekiel. Sige lang giingon, do not tayo peace. Mo nang naisimban yung peace be unto you. Peace be unto you. Pag-abot sa balay, wa giday peace. Ano sigig simba katong gingon dito sa Facebook na din. Sigig simba pero sigig away o sigig kasuko. Umot kinsat kung tawanan to sa. Di ba makita na sa imong Facebook kailan na nimo? Di na po ito i-search. Apit na po ninyo, ikaw rin siguro yung peace. Ikaw rin siguro sigig simba niya. Sigig away. Ayaw mo panaway kay naara na sa imo. Munang gingon kita to'y why sila mo ito yung unang mo bato. Muna bantayan na to. Muna yung gingon din eh. Beautiful are the faith of them that preach the gospel of peace. Kanang dagan may nagwali, pero muna pangutana na ito sa iba. Kanang gospel of peace. Mo bitaw na ang bulaton sa Ginoo is dapat makabaton og kalinaw mo. Muna akong gitudlo ninyo. Para makabaton tag kalinaw in great tribulation. Mo bitaw ng great tribulation. This is the indignation of God. Panimalos ni niya. Kinsa may makapindugan na sa indignation sa Ginoo pa ni Propeta Joel. Who shall stand in the day of the Lord? In the indignation of God. The fierceness of God. The wrath of God. The anger of God. Kinsa may makabarugan na wala. Nga matod pa niya, bisang pag mangayo ka sa bukid, nga tumpagan ka,
Di ka na mamatay kay in the twinkling of an eye. Dili tanan mga matay kun dili ang tanan mga usab bisan kay ikaw naa ka sa lubnganan mausab ka. Naa kay lawas madunot karon katong mga loved ones nato bukog na to makabaton to sila og lawas nga di madunot kay gano man andam to sa pag kung sila mo atog langit o andam sila. Ang mo first pa to ang mga iya sa Ginoo mamangon kay naa to lawas in the twinkling of an eye kay tanan man gyud mga usab. Unya ang tanan nga diin magpamarka kanang nausab na ilang lawas. Dili na sila maadlok nga mamatay kay di naman ka mamatay. Kay nga naman bisag unsa ka magpakamatay ka siguro kay daghan may tao magkikog na lang. Nanumduman ako tong dito sa bukid ba mingon siya magpakamatay na lang ko na basta di lang ko magpamarka. Mag-inom na lang ko na hubog ko aron di ko masakitan kung patyon ko nila. Daghan kay mga reason ba ako nadunggan which is what la kabalo. Kana kuana na sa Ginoong adlaw. Mo bitaw na kanang gospel of peace and bringing glad tidings of a good things. Mo nang gospel ni Kristo nga diin mo enter gyud ta sa kingdom. Kanang kingdom that cannot be shaken nga atong gidawat mao na ni ang kingdom that cannot be shaken kanang spiritual kingdom sa Ginoo nga kanang mangandam gyud ta. Mo nang atong tuhuan gyud. Kinana na pastor daw kuno pinadala ha, pinadala. O bitaw nang ningon sulayin ninyo tanang mga espiritu. Kaya kinsay pinadala. Ako, pangayo mo sa Ginoo kung pinadala ba ko sa Ginoo ninyo? Ayaw mong kuhingon nga, dili na pinadala sa pastor. Pinadala. Ayaw, pangayo gyud mo sa Ginoo kung pinadala ba ko? Mo nang pangayoan kanunay sa Ginoo, ayaw na pangayoan ang mga butang. Na makapalit pa kag mga butang sa kalibutan. Napit na mo balik ang Ginoo. Muna ako sultihan tamo, di gyud ko mo sulti ninyo nga din magbaton mo butang sa kalibutan. Kay kinita ng butang sa Ginoo, nasa kalibutan dili ni permanente. Labaw pa ta sinugo ni yung mga dato minsan di tinuod na dili ni madala. Okay, dili mo gani ka madala kana pa kang butang. Mo bitaw na nga panikamutan nato nga usata. Wala ang pastor must be sent na unsa man yung pagkabalo. Sa verse 14 nga akong gingon sa inyo ha. How shall they call the name of whom have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without preacher? Mawita na ang preacher is, and how shall they preach except they be sent? Naagay mga preacher nga di panadala. Muna yung gingon sa verse 16. But they have not all obeyed the gospel. Dili mo katanan na nagtuman sa gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Sa verse 17, tubag sa Ginoo. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Muna, kung ang magwali dili panadala, wa gyud may pagtuo nga mahitabo. Di gyud mo mubuhat. Kaya nga naman, tanawa daw, paminaw mo sa tanang mga magwawali, kung mo silang giwali. Nabay wali nga inyong buhaton, lilioy. Pahinumdum lang kanunay na niya, pa-challenge na nila, moingon sila, how? Pero dili na mao ka ng pagpangandam, kay wagi nagtudlo og pagpangandam. Ako na nang tan-aw ka ng mga magwawali, wagi nagtudlo og pagpangandam. Mo bitaw na akong gingon ninyo, karon dili ta magpaabot sa Ginoo, mangandam ta kay moabot ang Ginoo. Kay gusto ni Jesus Christ, ang iyahang pangasawon, iyan ang irididaan. Si Jesus Christ may muridi nato. Ang iyang iridi mao ni kung sa atong buhaton. Ito nang dilita pampuon ng mga hypocrisy, abomination, mga miss. Kundili ang prayer nga tama is in the closet room. Shut the door. And your Father in secret will answer you. Ikaw raw ang Ginoo mo tubag. Ayaw ingon, hala, mitubag ang Ginoo nako. Ikaw ra kung aron nga asa ka, ang Ginoo kauban nimo. Mo na yang gingon dinhi. Sa Matthew. Mo nang muingon ko niyo, hearing is the very important. Tinuod bang ka ng paminaw? Ingon pa sa Ecclesiastes chapter 5 man siguro to. Basahan na to ni Bea. Ecclesiastes chapter 5. Ingon pa ni Solomon. Verse 1. Keep thy foot when thou goest to the house of God. Kanang nagbantay sa iyang tiil sa diha nga moadto siya sa balay sa Ginoo. And be more ready to hear
Kinahanglan magandam ka kung muadto gid ka. Ready to hear sa pagpaminaw than to give the sacrifice of fools. Kaysa paghatag sa sacrifice nga taugon kalagbuang-buang kay wa makanaminaw. For they consider not that they do evil, kay wa nila gi-consider nga evil ba na o dili evil. Mo bitaw na kanimong sacrifice ron kung wa ka maminaw nga din kanang imong mga pulong. Mo bitaw na nga ang pulong ni Apostol Pablo i-sanctify na ang imong sacrifice. Paminaw gyud. Wala kumuan nita diha. Mo bitaw na giingon ni Jesus Christ kang Maria ug kang Marta. Sa diya namisita siya kang Maria kang Marta sa maman siguro sa John 11. Ningon magud si Marta pag abot ni Jesus Christ. Nagkikay dayon siya. Pagkaon kay Jesus Christ, sabi ni believe si Jesus Christ sa iya. Nga si Marta, dili man ingon si Marta tapulan. Kasi gibuhat ni Marta, lingko dayon siya tubang kay Jesus Christ kay kabalugit sa si Jesus Christ magsulti gyud og pulong. Lingkod siya, naminaw siya, niya, ningon siya kang Jesus Christ, gisikreto. Niya nga, magtutudlo. Badlungan na si Maria, oh. Di mo tabang na ako. Amot, unsa to yung gingon, basta ningon na siya nga, badlungan na si Maria, na dili maghikay, di mo tabang, aron papakauli mo. Unsa tubag ni Jesus Christ, Marta, Marta, isa lang kabutang, ang gikinanglan sa Ginoo. Naangko ni Maria, ang pagpaminaw. Mabitaw na ang faith without work. Nya, kung wala kay madunggan o wala kay mabuhat, mo bitaw na nga din, kung wato ta sa balay sa Ginoo, nag-sacrifice, mas maayo pang number 1 ana is paminaw mo. Kay dugangan pa mo sa Ginoo. Aron masanctify gyud yung paghatag ba, dili lang kay ingon nagtudlo kaning imong gibadala nga sacrifice tinuod na gi-desire na sa Ginoo, but ang number 1 nga yang gi-desire mercy kanang nagpakiluoy gyud ka ba nga Lord ha? Naghatag ko nimo kay napasalamat ko kay gihatagan ko. Dagay pa kong usab. Dili lang kay ingon nagtuman ka kay balaod na. Mercy ang gusto sa Ginoo nga din wala gitudlo sa mga huling parasyo niya, mao nang nasundan na to. Kay wa naman si Apostol Pablo. Mao nang gingon niya sa Matthew chapter 23 verse 23 ha. Pag-abot ni Jesus Christ mao ni iyang gingon. Matthew 23 verse 23. Woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithes and mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matter of the law, judgment, mercy, and faith. This you ought to be have done, and not to leave the others undone. Dili daw ni dapat biyaan nimo kay mao kini dapat matuman. Kanang umit ba, kanang wala gyud nila gi padayag. Mo nang giina kamo mga parasyo, mga eskriba. Kanang parasyo meaning sa eskriba is a lawgiver na of God ha? Para sa iyo mga eskriba, hypocrite. Maayo lang mo manudlo kanang tithes, mint, anise, operate mga blessing, mga hatagon dia sa Ginoong mga alamuton. Pero ilang gibiyaan, gi-omit niya ang witer kanang bugat nga matter ba? The witer matter of the law, kanang bugat nga gisugo diya sa balaod. Number 1, judgment. Number 2, mercy. Number 3 is faith. Wala na lagi tudlo yung mga tao about pagtuo sa Ginoo. Hatag lang kay hatag nila. Kay matod pa niya dito sa 23 kung yung basahon, asa may labaw ang templo ba o ang gihatagan? O ang naghatag o ang imong gihatag, ambot niya pasabot ba asa may labaw daw? Ingon si Jesus Christ, ang templo. Nya wa nila gitudlo ang templo. Unsa man ang templo? Pwede ba day na templo na sa Yawa mo nang ningon? Pwede ba daw ang templo sa Ginoo mahimong templo sa Yawa? Dili. Mo nang dapat tudluan na kaninyong pagtuo nga ning hatag mo. Tuwi na ninyo nga inyong gihatagan ang Ginoo. Dili na niyo gihatagan ang pare. Sila kay ang gikuan sa mga parasyo mga eskriba. Paghatag mo kay ngano man. Mo na ang gusto sa Ginoo. Pero ang judgment ha, omit the witer matter kanang gitawag og omit. Asa to sa dictionary kung omit. Ingon pa diya ang omit ta kanang omit.
to live out either deliberately or forgetfulness or neglect or fail. Gipakyas nila, giforget nila, gineglect nila, wala nila gideliberate, live out, deliberate kanang wala nila gisulti ang omit, kanang giumit nila ang judgment ba? Mo bitaw ning the law of the Lord is not only a commandment, statute, kundi is judgment. Kanang judgment, kanang paghukom ba? Kanang tao gusto o gustisya, labo pa ang Ginoo. Gusto siya kanang mga lagat nga dunay justice, dunay pagkamatarong ba. Mabitaw nang ingon niya, the requirements of God sa Micah 6:8, He has showed you, man, what is good and what the Lord require of thee, but to do justly. Kanang justice ba? Kanang justly to do, justly to walk mercy, to have mercy, to love and mercy, and to walk humbly with thy God. Manay gusto sa Ginoo nga mo abuhaton nato. Manay bugat kanang mercy, maglakaw tag mercy kanang nangalagat na sa Ginoo. Maghangyo ta kanunay gyud sa Ginoo, mercy by mercy, di ba? Okay. Kundi ta kaluyan sa Ginoo, mataptan ta og kanang COVID-19. Mabadlong ta diri, mo bitaw nang iyo ang Ginoo, Lord, ayaw lang gyud mi hatagig time nga di mi kani dinhi. Samtang naapay time, kung ang Ginoo na magbuot, kay naa may gingon nga there will be a famine nga di na ta kasimba, therefore busog na ta ana. Mo bitaw na nga din, ang ato ang giani diri is mercy. Mangayo tag mercy tanan ni ani dinhi, nangayo nagmercy sa Ginoo. Sa Ginoo na dili kang Maria, the full of mercy. Wa may mahimo si Maria. Ang Ginoo may makahimo ana. Mao na ang ilang giumit. Ingon pa niya din sa Matthew 23. Ato tong balik ko na. Naay gisulti niya dito ngano man giumit the waiter. Sa verse 13, kung sa ilang gi-umit ang judgment, ang mercy, o ang faith. Nga matod pa sa verse 13, but woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrite, for ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourself, neither suffer ye them that are entering to go in. Tanawa. Allah ito mga eskribag, mga parasiyo, mga hypocrite, may pitasol mo, inyong gisirad ana, ang kingdom of heaven, kanang about sa kingdom baga sa heaven, kanang number 1 nga nanaog na muna si Jesus Christ, thy kingdom come. Nga kanang kingdom nga gisulti ni David, nga mo continue ta, sila mo pakontinue. Wala nila gisulti ang pamaagi, unsa tong gibuhat ni David. Muna si Jesus Christ, nagdala kingdom, muna giingon niya, ang gihimo ni Jesus Christ dinhi, kanang nag-preach siya about sa kingdom, kay i-continue niyang kingdom ni David. Nga din, i-continue na ni Jesus Christ, hangtod moabot ang panahon, gingon sa Revelation, nga kining kalibutan, maghari gyud si Jesus Christ. Maghari man gyud siya diri. So, paghari niya kung dili ta makakuan. Mabitaw na nga kita, wala ta gidominar sa sala, kung dili gidominar tayo ni pulong sa Ginoo, king tao na ta pag-usap. Unya, ang mga parasiyog, mga eskriba, wala nila pahibaw ang kingdom sa Ginoo, gi-shut up nila the kingdom of heaven against. Nga naman, batok kanila kay mismo sila sa ilang kaugalingon, di man po sila manulod. Kay lisod man. There suffer ye them that are entering. Di pa anto sinuuna itong mga tao nga din gusto mo suludan ng kingdom. Wala gid lagi tudlo ang saon. Mao na ako, si Apostol Pablo, nagsulti nga ang saon na to pagsulod sa kingdom of God. Wala may blood and kanang gitawag og dugo nga makasulta sa kingdom of God. Mao na nga din, saan sa pagigi-shut up nila, wala nila gito ang judgment. Kanang judgment ba? Abi nimo si Kristo,
ang Isaiah nagprophecy na daan about ni Kristo. Nga matan pa niya sa chapter 9, verse 6 and 7, the child is born to establish judgment and justice. Kanang judgment is the decision. Giingon ko na ninyo, kanang ang decision sa Ginoo mauni, paningkamuti gyud ninyo nga makasulod mo sa kingdom of God. Kay daghan ginag ningkamot apan di kahimo, judgment na sa Ginoo. Mo nang mangayo ta Lord, ayaw itugot nga kami, hastami kay ang para sa mga eskriba, wala gid na sila nanulod. Di gid na sila manulod. Nya kita nga makadungog gini, di pud ta manulod. Mo bitaw nang alaot sila, umay mo putang alaot kung dili ta masultihan ini. Mo na si Apostol Pablo nagsulti na siya unsa ang pagsulod sa kingdom of God. Unsa giingon ni Jesus Christ? You must be born again. Kung dili daw ta ma-born again, he cannot enter in the kingdom of God. Kay ngano man ingon ni Apostol Pablo, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Dili ginato na masudlan. Ang gingon sa Hebrew, dili ta angay mabalaka kay gidawat nato ang kingdom that cannot be shaken sa diya nga moabot nya ka ang problema lang wa man ta kasulod. Wa bitaw nang nay time, nay order, nay acceptable years and vengeance. Kay once gani di ta kasulod, panimalos na sa Ginoo sa tuwa. Mo bitaw nang magbantay gyud ta kana si Jesus Christ. Nataw na ingon pa sa Isaiah chapter 9, ingon pa ni Isaiah to establish his government. I-increase niya ang iyang government kay siya gayud mo hari diri. Unya kanang i-establish niya pinaagi sa paghukom o sa hustisya, kanang judgment ba, naagi execution. Bobita na sa Jeremiah, mo ning gingon si Jeremiah, Jeremiah chapter 5. Verse 1. Chapter 5 verse 1. 2-4 ha. Run ye to and fro through the street of Jerusalem. Dagan mo gikan diri hantud dito. O bisan asa mo dagan. To and fro, balik-balik mo sa diya sa street sa Jerusalem. And see now, ug tan-awa ninyo, and know, ug hibaw-in ninyo. And seek in the broad place thereof, kung diya sa broad place ba, thereof na ba, if ye can find a man, if there be any that execute judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it. Tanawa. Kitang nangalagad sa Ginoo, dito sa ila, giing na sila daan, kung doon na ba'y nangita, ala, pangitaan ninyo diya sa Jerusalem, kung doon na ba'y, makita ninyo nga doon ay nagwali, nga gi-execute niya ang judgment. Kanang gipatuman ba execute gipatuman niya ang decision jud nga ang decision nga mga lagat na sa Ginoo is take out, di ba? Kung di ta mo take out, that is the decision, di ka maluwas. Mo na yang gingon dinhi, that seeketh the truth, kanang nangita gyud og kamaturon kay nganuan mao na akong ginapasaylo, mao na akong pasayloon, mo bitaw nang nangita tag kamaturan. Muna kung gi-execute sa inyo ang judgment sa Ginoo, sa may judgment sa Ginoo. Mo enter gyud ta sa kingdom, mo enter ta, dili ta ingon nagsigil lang tagsimba dili. Abi nila maka-enter man tayo ni. Uy, abi mo na qualification to enter. Kinsa may gusto mo enter ana, mo na akong gingon sa inyo ha, nga diin. Ayaw ninyo tuguti nga ang sala mo ay mo dominar nimo. Kay nga naman natao nagugong pag-usab. Eh di ka kasod sa gingarin sa langit, hindi ka matao pag-usab. Unang gingon, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. New na ta. Kanang atong pagka-born again, kay dili kita makasulod kining blood an. Muna yung gingon din sa verse 2, and though they say, the Lord liveth, surely they swear falsely. Kung sila maingon gayud nga di nang Ginoo buhi, pero di ay nagswear sila og bakak. Verse 3, O Lord, are not thine eyes upon the truth? Thou hast stricken them, but they that have not grieved, that house consumed them, but they have refused to receive the correction, that they made their face hard than a rock. They have refused to return. Verse 4, therefore I say, surely these are poor. They are foolish.
For they know not the way of the Lord, nor the judgment of their God. Tanawa. Mga buang-buang ni sila, kay nga naman. Ningon si Jeremiah, di ba Ginoo ikaw nagatanaw sa kamaturan? Di ba ikaw nag-strike kanila? Pero wala gid sila nga nang luod. Di ba ikaw nag-out-out kanila? Pero sila wala ni kanang refuse to receive correction. Wa gid nila gidawat, no? Kanang iyang gi-refuse ang correction. They that made their face hard than a rock, ila inong gibuhat ang ilahang mga dagway nga samag gahi nga bato. They have refused to return. Dumili gyud sila pagbalik. So unsa iyang gingon sa verse 4? Therefore I said, surely they are poor. Sila mga pobre. They are foolish, sila mga buang-buang. They know not the way of the Lord, nor the judgment of God. O, kana sila, wa sila masayod sa ilahang gitawag og dalan sa Ginoo, labi na kanang hukom. Kay kung di ka kabaw sa judgment sa Ginoo, wala nang gyapon ta. Mao man na ang gingon sa parasiyo o ni Jesus Christ sa mga parasiyo nga diin, wala nila gihatag ang witer matter. Kanang witer ba kanang kabugat ba? Ha? Para ang mga boxer ba na light heavyweight, middleweight, mga kuan ba nag-angkas na nag-arsa ilahang mga kabugat ba, bantamweight kana. Kaning giingon, kaning witer, kanang kabugat sa gusto sa Ginoo, kanang judgment, kanang mercy, kanang faith nga diin wala nila gitudlo unsay gusto sa Ginoo, unsay decision sa Ginoo. Kanang mercy nga diin wala nila gitudlo nga kinahanglan kumuduol ta sa Ginoo, mangayo tag mercy aron paduolon jud ta. Kanang faith nga din mangayo tag faith aron mutuo ta sa tanang sugo sa Ginoo, wala na sa ilaha. Wala gitudlo ba, wala giwali. Sa tuwa kinsa may nagwali na tuwa na. Wa naman si Apostol Pablo kung wa pay magitawag ug mag-review ini, mag-search nini mga pastor. Wa bitaw nang dili na sila pinadala. Mo na yang giingon nagsud siya sa verse 22 sa Ezekiel, unsay gingon niya sa 30? And I sought for a man among them that should make the heads and stand in the gap before me for the land. I should not destroy it, but I found none. Sa ila sa tinuod mo na si Jesus Christ, ang Ezekiel nagsulti siya dinhi nga Ginoo daw nangita og tao nga diin magbarog sa gitawag og kanang coral ba heads for the land, standing the gap, kanang magpatiliwala anang gap ba nganong naay coral ba nakagap sa taog sa Ginoo nga matod pa niya nga aron dili niya laglagon sa tinuod lang nababagan gyud sa mga parasyo mga eskriba kanang ang tabang sa Ginoo ba mo nang sa Isaiah 59 unsa may nakapamubo sa kamot sa Ginoo ug kanang nakapabungol sa dalunggad sa Ginoo ron di kadungog nimo ang ilang iniquity kanang mga buhat nila dautan why nagbarug ana nga diin mo pakgang ana may na lang nga ni ani si Jesus Christ is the mediator kanang the middle kanang gap nato kitang mga hintila ang gap nato wa matay labot kay sila ra tungod ni Jesus Christ sa iyang blood gipaduol na ta makaapil na ta moapil ta kung moapil ta wala gingon nga ding kinahanglan gayud nga diin ato yung ingnon nga Ginoo ni ami mga lagad mi nimo manaad mi nimo aron dili ta i-destroy si Ginoo walay nakita ana dito sa Israel wala. Pasalamat ta kay way nakita tinuod man tong gingon ni Jesus gibutahan sila aron kita makakita di ba pagka amazing grace yun di ba talagsaon ra na gibutahan sila aron kita makakita mo na si Jesus Christ sa Lucas chapter 1 kung imo nang basahon si Jesus Christ wala niya ni aron pagluwas lang to give knowledge how to repent for the remission of our sin aron mahugasan na lang atong sala ba mahugasan ba magamay-gamay ba kanang remission magamay-gamay kay naa man gitay sala di man kita inong mahimpit hugasan lang na ma-remission lang na ba nga kuan-kuanan ba simple usahay mamakak pa man ta usahay maibog pa man ta usahay pero never kita ingon nagpakasala kita kay nangalagad man kita sa Ginoo mo bitaw na ni anita dinhi kay mo na number 1 nga transgression sa Ginoo
asa mga tao sa Ginoo. Ang ilang transgression, abi nimo, kanang sin is the transgression o Lord, kanang nisupag sila sa balaod, kanang wala nila ila ang adlaw, wala nila tahura ang balay, wala nila dayga ang mga pulong sa Ginoo nga di no mao ni gisulti sa Ginoo is a wonderful, di ba? He is mighty God. Mo bitaw na ang kabugat ba, ang kabugat diya sa sulod sa simbahan wala nila isulti. Anang judgment mo bitaw nang mingon niyo kung di mo magbalaan di gid mo acceptable sa Ginoo karon. Mo bitaw na kumuani mo di magbalaan gyud ka. Mo na yang gingon niya kumuani ta diri kinahanglan mercy. Mangayo tag mercy, extension na lang gyud ni. Unsay gingon sa Ezra chapter 9 verse 9, extended of his mercy, gi-extend na lang niya. Mabita na niyo sa Apostol Pablo, shall we continue in sin that the grace of God may abound? Dili na. Dili na, kay nga naman. Nabanaw naman ta. Ayaw pa dumanara ang sala, kanang sala nga ang iyang giingon, nga diin, gitranskrip na ito ang balaod, na dili ta muanhi. Kung di mamumuanhi, adlaw ni sa Ginoo, kung ikaw iya sa Ginoo, mali mo ah. Ilana ning Sabat, ingon pa ni Jeremiah, ug ni Ezekiel. Sabat is a sign between me and the people and you. Matod pa ni Ezekiel. Ilana ni. A perpetual, walay katapusan sign ngadto sa tao sa Ginoo is the Sabat. Mo nang ningon si Jesus Christ. Sabbath day made for man, not man for the Sabbath. Mo bitaw na ang judgment diha sa sulod sa adlaw sa Ginoo nga kung moabot na gani ng adlaw sa Ginoo, be holy, for I am holy. Apit na mubalik ang Ginoo niya, di pag yun ta mahuli, di ta madakpan sa Ginoo ni gabot niya. Nga naman, di man ta mahuli. Noon, nahuli, sa Tagalog pa nahuli, naulahi ba sa Bisaya, wala nahuli. Ang gusto sa Ginoo, magbalaan ta. Ay siya balaan. Mo nagingon, be holy for I am holy. Manindog tayong tanan. Tantang ta magtapos. Magalat tayo sa kawit alang sa Ginoo. Bilang pasalamat ng Ginoo, nagapadayag kanato. Naata sa iyang atubangan. Kaya pulong sa Ginoo, mao ka na ang Ginoo. Naata sa iyang atubangan.
Salamat ginuhintak na sumuntagong. Salamat sa mga puloy mo ipadayag mo kanamo. Lord, ikaw magagiya mo daw na kanamo pinaagi yung pulo nga mo imugiya kanamo. Hato yung pagbalik kami magpabilin din kanimo. Ginoo nga din kaning tanan, Ginoo nga imong gisugo kanamo. Mahibaw ka na mo. Matuman namo aron kami mahimo takot ni kanimo. Salamat Lord sa pagkatong panalangin ang tanan mga dalunggan na kadungog ni among ibalik sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong sometimes na mag-aato sa paghalad sa itong mga halad. Atong awiton, we bring sacrifice of praise. Labing balaan gamana mo Diyos Ginoo sa makasupada kong pasalamat dito ang kuban nagagiya ka namo nagahatag mayong lawas nagahatag mga panalangin nagahatag Ginoo mayong munahuna nga din kami nakaani diri aron na paghalad ug pagpasalamat diya kanimo ikaw na sayod sa tanan mga kasing kanakan nga din niani kami Ginoo aron pagdaig pagpasalamat ug paghangyo sa mga kaluoy nga din ikaw kanunay Ginoo magatabang ka namo salamat din kanang Ginoo bisag kinintay sa offering peace offering thanksgiving offering mga offering yung gihalad sa mga kanakan ikaw magabalot ingon nga mao kana imong panalangin ug saa Ginoo sa imong mga katawan aron usab sila magabalik ug pagpasalamat ug dugan diya kanimo nga hangtod sa pagbalik kami Ginoo magapabilin diya kanimo kay wala kami mahimo kung wala ikaw Ginoo Ginoo samtang kami magapanggawas ni balay alapuanan ikaw maguna magagiya kanila sa dalan Ginoo nga ilang pagalaktan ikaw magahari sa sila panimalay Ginoo imo ang gugma kalinaw kalipay katubagan sa mga pag-angko o pagtabo sa milimong dugo o dapit ang kaaway ang kaluyaw ang balatian Ginoo nga din ikaw magaprotektar sa mga kanakan Ginoo aron sila magpasalamat sa pagbalik dinhi kanimo sa sunod mga Domingo Ginoo salamat ning tanan Ginoo samtang kami Ginoo magapanggawas ning balay alampuanan Ginoo ikaw magawon kanamo imo ang Ginoo ang bendisyon gikan sa Dios nga Amahan pakigdaig nga gikan sa Dios nga anak ug ang mando sa Espiritu Santo mo makigubag ka namo hangtod sa walay katapusan pinaagi sa ngalan ni Jesus atong